Yan yung loob niya. Yung version 1 walang orange dito. Walang orange dito yung version 1. Ngayon may orange na yung sa ito. Natatanga na ano to eh, natutuklap yung kabilang side din. Yan, natutuklap. Okay, so 6 motors pa rin, auto alignment. Ang pinagbago lang nito is yung heating, may takip na. Hello, welcome back sa ating panibagong vlog, panibagong tutorial na naman, no? Magandang araw po sa ating lahat. Saan man kayo sa mundo ngayon, ay sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. So, praise the Lord, hallelujah. Unang-una sa lahat, pasalamatan natin ang ating Panginoon, si Lord Jesus. Salamat Lord sa mga biyayang pinagkaloob niyo po sa amin. Yun nga, as you promised in Matthew 6:33, chapter 6 verse 33, put God first above all, and all these things shall be added unto you. So wala muna tayong shout out ngayon, tuloy-tuloy tayo, diretso tayo sa ating topic. Ano nga ba ang ating topic ngayon? So for today's video or tutorial, it's all about FTTH pa rin. Pero sa gabing ito, gusto kong ipaalam sa lahat. Unang-una, hindi po tayo ganun ka galing kumpara dyan sa mga nagtatrabaho talaga sa FTTH major telcos, like mga national telcos natin. So hindi ko nababanggitin lahat yung mga giant telcos, but as ilang taon na rin sa FTTH, from wireless hanggang sa nag-Mediacon, nag-Media converter hanggang sa pure FTTH. So medyo marami na din tayong pinagdadaanan, marami din tayong na encounter, na experience na mga actual talaga. So based on actual, ito talaga ang pinaka may papayo ko sa inyong lahat. So unang-una, siguraduhin na yung deployment ninyo ay gamay nyo o alam ninyo. Okay? Kasi maraming advantage at disadvantage yun. So kung you are deploying single core, or tawagin na lang nating cascading using FBT splitters or fuse biconical type, okay lang na coupler yung gagamitin ninyo as yung dugtungan. O kaya meron namang mga gaya sa atin na hindi ka na magko-coupler kasi hindi na nga siya yung triple window na naka pigtail, yung cassette type. So okay din yun, walang problema as long as passable yung reading value. Alam nyo naman yun, balikan nyo lang sa ating mga videos. At ito nga, ating itatackle today is all about pure FTTH deployment. At ano-ano ang mga tools o kaya tool. So tools kasi marami naman So unang-una, kung gusto nyong hindi madugong tracing, all about mga may band, micro band, macro band, o kaya fiber end, you can use OTDR or optical time domain reflectometer. So meron namang mga
Hindi naman gaano kamahalan, meron ding mga ganto na suitable or swak sa budget ninyo. So pwede na rin to. Ang OTDR sa mga baguhan, explain ko lang sa mga advance, yung itong video na to hindi to para sa inyo. Ang OTDR is matitrace mo yung sira o yung mismong daloy ng optical power reading. So marami siya, attenuation, maraming term doon, attenuation, return loss pala at event loss ay hindi parehas, at link loss iba rin yun. So doon ako magfo-focus sa return loss, kasi marami talagang nagtatanong kung ano yung return loss. So ito, una, fiber OTDR ang gamit, isang tool sa pure FTTH. Kahit hindi pure FTTH yung gamit ninyo, basta you use fiber optic cable, mas mainam at maganda kung may ganito. Okay, so isa-isahin natin to bago natin itatakel. So lagay muna natin yung OTDR. At ito, shout out kay Fujitomo baka naman. So meron tayong item or tool galing kay Fujitomo. Nagamit na namin to for how many months na rin, kasi hindi pa man siya ganong katagal. Kasi nga ang ginagamit natin for how many years is yung ISO9 ng Signal Fire. Ipapakita ko sa inyo. Ito hindi pa to na-unbox. Tinanggal ko lang siya sa box pero hindi pa to na-unbox. Pwede bang ganun? Tinanggal na sa box pero hindi pa na-unbox. Tinanggal lang sa box na karton pero hindi ko pa siya tinanggal. Ito tinanggalan ko na kasi trinay ko, tiningnan ko. Ito ang ISO9 fiber cleaver by Signal Fire. So ilang taon ko na din ginamit to. Yung intro natin, naalala nyo, kung di kayo nag-skip ng intro, yung nasa poste ako, yung 48 core aerial splicing, ito yung gamit ko. So 48 core yun, bali sa isang 12 core 32 naps times ilang 48 ba yung 12? Apat, di ba? So apat na buffer tube, kasi 12 so 48 bugbog to. So nasa mga 128 nap boxes ang dineploy noon mga 3 years ago dyan lang sa Cebu. So ito yung gamit ko pala, matibay din, ayos din. Dinali niya yung 128 nap boxes, o diba? So hindi pa kasama yung LCP doon. Ilan bang LCP doon? So siguro sa isang 12 core apat na LCP. So 4 times 4, so ganun, 16 na LCP. So ayos naman, wala naman akong problema dun kay ISO9. Yun nga lang, sa katagalan niya, pag hindi mo na sakto yung ikot ng kanyang blade, dun nadadali. So bakit nadadali? Ang pangit na ng splicing dito, hindi na makakakuha ng 000 dB im, diba? So ngayon, Signal Fire, maraming salamat pa rin, lalo na kay ISO9 cleaver, fiber cleaver na kasama sa package o yung sa toolkit fusion machine. Hindi ako pinahiya, talagang ayos, okay para sa akin. So matagal-tagal na rin, yun nga, nakadali ng 48 core na project at may sumunod pa na 24 core, mga 12 core. So ilang-ilang 12 core, marami-raming 12 core din, ayos din. Ngayon, sarado muna natin si Signal Fire, focus muna tayo dito. Kararating lang to, galing din sa ating isang butihi na sponsor. So hindi ko na lang babanggitin, Fujitomo, shout out, muntik pang malaglag. So buksan natin. Pagkabukas nyo ng box, ito yung bubungad sa inyo. Yan, yung pula na yan. Tapos pagka tanggal nyo itong pula, lagay mo natin sa gilid. Meron na akong gamit nito, nag-sponsor siya kaya gusto nating i-review. So maraming salamat sa mga butihin natin na mga
Soon, butihin natin ng mga supplier. Soon, may brand collaboration daw, yung kumbaga ipapatest natin nila yung brand. Hindi pa ako tumanggap pala dun sa isang brand din kasi busy ako ngayon for the 4 na setup for 12 core. Meron ding paparating isa 12 core din, malayo, 10 kilometers din naman. So ito, pagbukas nito, pag open mo, merong mga manual. So syempre Pinoy tayo mamaya na yung manual. Unahin muna natin yung laman. Okay, yan the box. Tapos ganito siya kaganda. Ayan, I will take closer to you. Oh, yan. Oh, Fujitomo, di ba? Oh, yan yung ngalan niya, Fujitomo. Kita naman, FM-20. Ang gandang gamitin talaga. Maganda si Signal Fire, pero tingnan nyo. Tingnan nyo. Oh. Gandang gamitin. Talagang subok ko. Sa aerial splicing to, ang ganda talaga. Oh. Dito ako napabilib. Yung mechanism niya, ang lambot. Oh, wala siyang di kagaya nito. Sorry Signal Fire ha, pero nakasama kita ng ilang taon. Oh. Di ba? Yung mechanism niya parang medyo matigas siya ng konti. Kasi pagka lalot LCP, kasi anim ang splice mo doon. Pigtail isa from main, backbone, single shot, tapos sa 8 out from blue to black, i-splice mo yun. So kailangan mabilisan. Pero nakasama ko siya ng napakatagal na hindi ako pinahiya. Hanggang ngayon ang gaganda ng reading nila. Kasi nga pag urban areas wala namang ganong clearing ng mga puno-puno. Ito talagang crisp yung tunog niya. Oh, kahit yung sa babaw. Tapos may nakalawit pa ditong lagayan, ganyan lang. Igaganyan mo lang. Yan. O di ba? Ang galing, ang ganda. Okay, so itatry natin to. I-unbox muna natin to, bubuksan natin to. Siguro kung hahaba yung video, by next video na lang siguro na itatry natin mag-cleave at i-splice natin sa bagong Fusion. So ito maganda, FM20. Hindi siya PM2 ha, kay Mang Inasal yun. FM20 from Fujitomo. Oh, so ayan. Kita naman. Ang gandang gamitin. So, yun mga isa sa mga kung gusto ninyong makakuha ng 0.00 dB talaga, FM2 ang sagot. Yun na, ayaw na matakpan. So baliktad ata. Siguro ganyan. Ayun, baliktad pala. FM2 ang sagot. Yan, ganda. So, ilagay ko muna sa box to. At, yun nga, sa mga gustong bumili nito, marami namang mga seller na nagbibinta ng gantong legit. Pero kung gusto ninyo, meron din tayo. At talagang, yun nga, for legitimacy, kita nyo naman yung ating mga gawa. Okay, at dito tayo. So, from OTDR to cleaver to Fusion machine. So unbox natin. So ang napakaganda kay Signal Fire ay meron siyang upuan to. So soon pagpalain tayo ng Lord, pagpapalain naman talaga tayo kasi more on lahat ng mga ginagawa natin ay ipapagbigay alam natin sa kanya at ipapaubaya natin sa kanya yung lahat. So ito nga. So unang-una pagbukas mo itong manual. So dahil Pinoy pa rin tayo, mamaya na yung manual. Okay? So kita nyo naman silyado. O di ba? Silyado pa siya. Pero bubuksan natin kasi nga binili to ni client. Paalam na ako sa kanya. So matagal na pala to dito sa akin, mga siguro 3 months na to. Hindi ko pa napapadala dahil naglabas bansa din siya. So ang sarap, parang ang sarap, ayaw
wag buksan kasi bagong-bago oh. Napakabago, ayan. So, Signal Fire version 2. Ang amin na ginagamit nito, dalawa, version 1. So, isa sa team, isa yung sa akin na ginagamit sa mga training. Pag may magti-training, yun pala about training, marami tayong doon, marami tayong tinitraining na mga ganito. So, sige, unbox natin, wag na natin patagalin. So, ang laman pala nito, ayan, bago tayo mag-unbox pala, ang laman nito ay fusion machine, tapos Signal Fire, siyempre Signal Fire yung fusion, Signal Fire yung Kleber, yung pinakita ko kaninang SO2. Ang isa palang disadvantage nito, sorry again Signal Fire, yung guma niya, yung puti sa ilalim, iwan ko kung makikita, yan. Basta may puti dyan na guma. Pag yan ay na fade, napanas ba, ang pangit na. So ito, pero 2 years kong kasama to, o ginagamit pa ngayon sa team. 2 years na bakbakan, hanggang ngayon ginagamit. Tapos nag-switch na lang kami ng FM20 kasi nga ang ganda ng reading. So yun, at alcohol box bottle, gaganon lang siya, ganyan. Tapos iipit mo na yung fiber dito. Siguro sa next video actual natin. So merong ganto, meron din ganto. Okay, tapos Allen wrench kasama din. Tapos yung lagayan ng waste ng fiber glass pag naputol na. So ayan, ito yung laman. Tapos ito, magkasama naman sila. Ang sarap talaga basta pag nakuha mo na yung mga tool ng fiber optic. So salamat kay sir sa pagtitiwala. So ito, extra electrode, alam ko 3,000 ata splice, hindi ko na maalala. Tapos panglinis na tawag dito, itong brush kasama din. Tapos charger. Ang nakaganda sa charger ng version 2 ay wala na yung parang maliit na box, at hindi ko nakita yung ilaw pala, diretso na siyang salpak. Sa version 1 may box pa to nakasama. Alam niyo na yon, yung may Signal Fire na version 1. So ito version 2, sa mga bibili pa, ito yung laman niya. So mabilis, maayos na kasi wala nang masisira pang ibang yung equipment o yung device na kasama sa charging system niya or charging supply. So ito na lang. Tapos yung maliit na strap dito sa gilid to, ito sa gilid ng fusion, meron yan dyan, no? Papakita ko ito. Yan, ikakabit yan dyan, tapos kabilang gilid din ikakabit, tapos bibit-bitin pataas. At pinaka the best technique pala, ito ikakabit nyo dito, kaso ilalagay nyo yung luma kasi ikakabit dito, at ito yung pang aerial ninyo. Kailangan to kasi naka pulupot to sa liig, ganyan. Tapos igaganyan nyo yung machine, ganyan yung itsura. Tapos mag-i-splice kayo. Basta panoorin nyo yung intro natin sa vlog, nandun yun. Okay, so strap na maliit, tapos power cord. Okay, yun lang ang laman. Ang ganda. Tapos may spare na 10 piraso, so 5 pares, kasi pares ito. Itong stripper, iba na yung stripper ng kasi yung version 1 hihinangin, lilinisan mo ng alcohol with alcohol pad. Tapos ito wala na, ilalagay mo lang ng ganon, pindot-pindot lang dito, tapos panghinang na. On next video gagawin natin yan. So sana makakuha tayo ng time, o may time tayo na gawin. Okay, so ganyan lang ang laman ng Signal Fire fusion machine. So i-unbox ba natin? I-unbox siguro, no, para ma-power natin. So sige, so hiwain na natin. Ingat lang, kunting ingat lang sa paghiwa. Ayan, so ang ganda. Sir, shout out sa iyo, sir. Si sir pala ay from Mindanao.
So maraming taga Mindanao nagpapasit up din sa atin. Yun, laglag ang kuan. Ito pala i-ano ko lang sa inyo to i-inform ko lang kayo, pagkatapos nyo palang gamitin ito, wag nyo tong di ba nabuksan na, ito unbox na, pagkatapos pala ng lahat-lahat, wag nyo tong itapon, ilagay nyo to dito. Bakit? O yan, dapat nakaganyan yun dyan. Ito yung silica gel. Bakit? Kasi gaya nito, aircon yung bahay ninyo o aircon yung sasakyan ninyo, tapos ginamit nyo siya doon sa init, mainit yung outdoor tayo, yung aerial cabling, nag-splice tayo ng enclosure, nag-splice tayo ng LCP, lalo na yung enclosure kasi matagal yun eh. LCP, aerial, hindi ka naman pwede magpayong doon sa poste, pero na lang kung talagang iniingatan mo yung machine mo, gaya sa amin. Meron ako flash na picture pala, yung gaya sa amin na pinapayungan namin yung mismong nag-i-splice. Ako yung nag-i-splice dati nung wala pa akong team. Dalawang hagdan yun, 28 na kaganyan. Sa kabila yung magpapayong, ako naman yung mismong ladder na nakaharap sa poste. Tapos yung sa may dulo o sa gilid, basta makapwesto lang, may nagpapayong. Bakit? Para hindi rin siya matamaan ng direct sunlight. Nasa pag-iingat lang din. Sa amin naman, matagal na yung version 1 namin. Sobrang tagal na. All goods pa naman. So, ito, ilagay nyo talaga dito pag galing kayo sa mainit at pinasok nyo to dyan sa lagayan niya, at aircon yung mga L3 ninyo at multicab, yung sasakyan pang telco, hindi siya magmo-moist sa ilalim kasi ito yung mag-absorb ng moist kasi masisira. Okay, yan, lagay muna natin to dito. So pag-ingatan ito, tatanggalin. Sabi dito, press to take out the battery. So transport may cause the battery displacement to be loose. So before first use, please press the button on the right side of the machine, take out the battery and insert it. Okay, so kailangan talaga gawin natin. So press muna pag bagong bili ha. Ito malaking bagay na din to, walkthrough sa ano ninyo, sa mga future machine ninyo. Sabi dito, ipapahighlight, ano ko nga, papakita ko nga sa inyo. Sabi dito ito, ayan, sana makita. Sabi dito, ayan, di ba? So tatanggalin daw. Medyo manginig yung kamay natin kasi kinu-close natin sa camera. Okay, so gawin natin, press daw, tapos matatanggal to. Yan pala, pag press nyo yan, pag nag-press kayo, matatanggal yung battery. Okay, tatanggalin daw, tapos reinstall it again, or reinstall it. Okay, moment of truth kasi galing to sa biyahe. I-on natin. Okay, so yan. Oh, yan. So ganyan ang unang bubungad sa screen ninyo. Yan. O diba? So napakasarap sa feeling nito pag bago. So 20:55. So ito mo yung oras. 20:55. So alas 8. So isi-set up ko muna to sa cellphone. Siguro hindi ko na maipapakita. Tapos tingnan natin. Yan yung loob niya. Yung version 1 walang orange dito. Walang orange dito yung version 1. Ngayon may orange na yung sa ito. Ano to eh, natutuklap yung kabilang side din. Yan, natutuklap. Okay, so 6 motors pa rin, auto alignment. Ang pinagbago lang nito is yung heating, may takip na. Yun. Tapos ito yung sinasabi nila na hindi na pwedeng isang kamay. So dalawang kamay talaga. Yung version 1, isa kahit isang kamay, tingnan mo. Kahit isang kamay lang yun, ito ang mahirap pala. Yan o, hindi matutuklap.
siguro sa gitna, ayaw din. So dalawang kamay talaga. Ito yung sinasabi nilang mahirap. Kasi wala na tayong magagawa eh. Gusto ko yung version 1, kaso version 2 yung lumabas. Tapos patong pala dyan, patong, tapos ganyan na. Tapos pag tapos ka na mag-heating, igaganon mo na. Ilalak mo na to, itong stainless na to. O yan. So maganda din. May ito ang diferensya, kasi hindi mo siya kayang gano'n, no? Isa, kasi hindi matutuklap. Kailangan talaga dalawa. Ayan. So kitas may ilaw na dito, may lid na, kaso wala lang tayong pinapainit. Tapos may lock. Pag ayaw na gamitin, ilock na itong stainless. Okay, tapos ganyan ang kintab ng ano, sana makita nyo, single mode, naka single mode pa. Tapos yung sa baba may ano siya ng battery life. Ayan, yun, may ano siya ng battery life. Diba? Kagaling. Ulitin natin. Yun, malalaman mo. Sa version 1 wala to. Malalaman mo lang dito sa indicator sa taas. Okay, 15 seconds pa rin yung pang-heating niya. I-try natin to sa next video. I-actual natin kasi hahaba yung video. Basta ito lang yung mga kakailanganin nyo. Ito sir, thank you so much sir sa pagtangkilik sa pagbili. Sa mga gustong bumili, PM lang kayo. Tapos meron dito in-out sa optical. Yan, pwede ring mag-laser dyan. Okay. Tapos takpan. Ang sabi daw ay waterproof daw to. Hindi yung mga tilamsik-tilamsik lang. So try natin, pero wag naman nating i-try na basahin kasi may presyo. So alam, ganyan lang. Tapos pag yun kasi, pag yung version 1, pag ginanon mo, isang pwede pala. Pero baka masira. Kailangan dalawa talaga kasi para sabay. Kasi plastic lang eh. Baka masira. Yun kasi parang ganon-ganon lang sa gilid. Okay. All goods na rin. Walang, try natin kung maganda ba siyang gamitin sa aerial. Pero alam ko mas maganda yung version 1. So siguro i-explore na lang natin itong version 2. No choice tayo, wala na yung version 1. Okay, so much for that. Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating mga vlog, ating mga videos. Naway gagabayan kayo ng ating pong may kapal kung saan man kayong sulok ng mundo. Ito lang, OTDR cleaver. Kung gusto ninyong 00, i-try natin to sa next video. Ito yung actual splice natin. Siguro baka next day gagawa tayo. Tapos ito nga, OTDR, i-ano din natin, sana may makuha tayong single core galing dun sa bodega, tapos ipapadala natin dito sa bahay at matry natin tong OTDR. At ito nga, fusion, actual naman tayo. Okay, so maraming salamat. Thank you so much for everything. God bless you. God bless sa ating lahat and have a nice day sa ating lahat. Hallelujah.